Kumusta po kayo? Samahan niyo po ako ulit sa aking pamamasyal. Ano po ang nakikita niyo? Tama po kayo, ito po ay disyerto. At sa gitna ng disyerto, meron po tayong makikitang mga rock formation at mga puno din. Kagaya po sa buhay natin, huwag po nating isipin na wala tayong mararating. At kagaya ng lugar na ito, kahit disyerto siya, nagkaroon pa rin ng sibilisasyon. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Sabi nga sa Psalms chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya ugaliing lumapit kay Lord. At meron tayong mga taong makikilala. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Kaya let's all be grateful and thankful kasi meron tayong mga kaibigan na palaging nandyan, hindi lang sa kasiyahan, pati na rin pag may pagsubok, sila ay nandyan para tayo ay damayan. At syempre sa buhay natin ang daming pintuan na pwede nating pasukan. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Kaya sa panahon ngayon, palaging mag-ingat, kasi baka sa malaking pintuan na tayo dumaraan. At kagaya ng mga lumang bagay na ito, na nakikita natin, isipin lagi natin na may pag-asa pa. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Kagaya ng mga bagay na ito, nabigyan pa ng value at pagpapahalaga. At kung sa tingin mo ay nag-iisa ka, lumapit ka lang kay Lord at bibigyan ka niya ng bagong buhay at pag-asa. Kaya believe God always and trust the process. God bless you and always remember God loves you.